Morning po. Makikibalita lang kami. Ano po ang mga ang report sa inyo, update sa inyo tungkol sa bumagsak na tulay diyan sa Alcala? Oo, no, medyo talagang napakasama nung nangyari kahapon, no. So, immediately po nung kagabi, nagpadala na po tayo ng mga engineer. Nandun na po sila on site para i-assess yung damage para unang-una malaman ano ba ang nangyari. At ikalawa, mas importante kung paano natin mabilis na maibabalik, maitatayo ito, no? Kasi critical tong tulay na to, Katunying, Jerry, no? Ito yung connection kasi mula Tuguegarao papuntang Aparay sa norte, no? At alam mo naman, lalo na ngayon, harvest season ngayon, no? Nag-aani ng palay ang mga magsasaka natin. Critical yung Cagayan Valley kasi napakaraming mga magsasaka natin ang nag-aani ngayon dyan. Mga agri-products. Mabilis ma-transport itong yung mga inani nila, no? Kaya malaking perwisyo talaga itong nangyari. Ang initial report, meron daw tatlong truck na sabay-sabay na tumawid sa tulay, no? Na medyo mabigat at lampas sa load limit nung tulay. Pero bine-verify pa natin yan. Pero bine-verify din natin kung kinailangan bang i-retrofit to in the past years kasi alam mo 1980 pa itong tulay na to. Tanda na pala. Katunying, Jerry, no? Tanda na, 45 years old na pala yan. 45 years na po yan, no? Pero ang nakikita nga nating nagiging problema na nakita na rin ng ating Pangulo nung siya'y nag-inspect nung San Juanico Bridge several months ago, marami sa mga tulay nating luma hindi na maintain at nare-retrofit ng tama at sa tamang oras. So, kailangan malaman din natin kung may kakulangan din na itong nakaraang mga taon, no, dito sa mga tulay na to. So, ano yan, ako po mismo ay pupunta dyan bukas, no? Pupunta ako ng Cagayan bukas. I-check ko po yung bridge na to sa Alcala. Pati na rin po yung bridge sa Cabagan, i-check ko na rin kasi ito yung bumagsak ng mga nakaraang buwan, no? Yun naman, iba yun. Kasi yung bagong-bago. Bago yun. So, ito po. Kailangan talaga i-check natin lahat ng mga to,